Okay, 1, 2, 3. Good day, magandang araw po sa inyong lahat. Kung umaga nyo o tanghali o hapon na panood ito. And good evening sa lahat kung gabi na ninyo napanood. May nakita tayo isang video. Yan, dito. Yan. Yang video na yan. Yan. Nakita tayong isang video sa Facebook na may isang babaeng nagsasalita. She is pretending na Iglesia ni Cristo siya at ito ang sinasabi niya. Pakinggan natin. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay. Pakinggan natin yung babae kung ano sinasabi niya, then we will make our comment. Kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wala na akong rights. Kasi wala na rin akong karapatang bumuto. Wala na akong karapatan, hindi na ako Pilipino. Pero ang masakit sa akin is, bakit nagkagulo ang relihiyon ko? Na umabot sa punto na ganito ang mangyayari sa relihiyon ko. Nakisawsaw sa politika. Ako po ay isang iglesia. Handog po ako sa iglesia. Ay napa-question din ako. Bakit kaya binubuto ng relihiyon ko? Mostly ay mga kurap. Kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wala na akong rights. Kasi wala na rin akong karapatang bumuto. Wala na akong Okay. Maikli lang pala yung video niya. Ang kanyang predicament, ang kanyang sama ng loob ay ulitin natin ha. Sisihin natin. Kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wala na akong rights. Kasi wala na rin akong karapatang bumuto. Ano daw ang nangyayari sa Pilipinas? Wala daw siyang rights dahil wala siyang karapatang bumoto. Gusto niyang tumbukin yung Iglesia ni Cristo na kapag Iglesia ni Cristo ka, isang boto ka lang. Yun ang gusto niyang tumbukin una. Next. Wala na akong karapatan, hindi na ako Pilipino. Hindi na rin daw siya Pilipino. Hindi ko alam kung saang lugar siya napunta. Kasi kapag Pilipino ka talaga. Baka nasiraan ito ng bait. Pero ang masakit sa akin is, bakit nagkagulo ang relihiyon ko? Bakit daw nagkagulo ang relihiyon niya? Alam mo, kung Iglesia ni Cristo ka, hindi nagkagulo ang Iglesia ni Cristo. Ginagawan lang ito ng script sa labas para sabihing magulo. Walang away sa loob ng Iglesia, patuloy kami sa pagsamba, patuloy kami sa aming pagsasagawa ng lingap, marami pong aktibidad sa loob ng Iglesia na ginagawa. Wala pong nagkakagulo sa loob ng iglesia. Na umabot sa punto na ganito ang mangyayari sa relihiyon ko. Nakisawsaw. Yan, umabot daw sa punto na ang relihiyon daw niya ay nakisawsaw sa politika. Totoo ba yon? Sa politika. Ako po ay isang iglesia. Ayun, sabi niya nakisawsaw daw sa politika. Ako po ay isang iglesia. Handog po ako sa iglesia. Handog daw siya. Bakit kaya binubuto ng relihiyon ko? Mostly ay mga kurap. Yan ang gusto niyang sabihin. Bakit daw binuboto ng relihiyon niya? Mostly corrupt. So, sino pa pala ang bubutuhin mo na hindi maging corrupt? Nang pinili sila ng pamamahala, iniisip naman natin, lahat ng mga Pilipino, kasama ang Iglesia ni Cristo, na gagawa ng mabuti ang mga kandidatong ito. Nagmamahal sa Pilipinas, gagawin ang para sa ikauunlad ng Pilipinas. Ngayon, naging corrupt sila. Kasalanan ba ng Iglesia yun? Tingnan mo kung anong masama mang sabihin. Tingnan mo kung anong religion ng mga taong yan. Ang religion nila mismo ang nagpapalaki sa kanila morally. Kung naging corrupt sila, hindi namin kasalanan yun. Hindi kasalanan ng Iglesia ni Cristo yun. Alam din ng babaeng yan
Niya lang, gumagawa lang siya ng video para idiin naman niya ang Iglesia ni Cristo. So, tuloy natin. Kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wala na akong right. So, yun lang pala ang video niya. So, ano ang gustong sabihin ng babaeng yun? Ang gusto lang niyang ipakita sa kanyang video na ang iglesia raw ay nag-crumble na, nagkagulo na dahil sa nangyayari, dahil bumuboto ng politikong korap at nakikisawsaw daw sa politika. Tayong mga iglesia ni Cristo, yung totoong iglesia ni Cristo, hindi katulad ng babaeng yun na nagpipretend lang siya na iglesia ni Cristo siya. Ang iglesia hindi po nagkakagalo sa loob. Kung nasa loob ka, mapayapa, tahimik, may mga gawain tayong sinasagawa, may pagmimisyon, may mga pagbubunga, may mga paglilinis sa kapilya, may mga iba't ibang gawain pa, may pagbisita ng mga ministro mula sa central office na ginagawa. So, nung nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng psychosocial activities na mahagi na pagkain, nagpadala ang pamamahala ng psychometrician, lahat chinek ang mga kapatid sa loob ng iglesia para makitang maayos ang lahat. Ang sinasabi niyang pakikisawsaw sa politika siguro dahil isa siya sa masamaang loob, katulad ng ibang relihiyon, masamang loob sa Iglesia ni Cristo at ibang grupo, dahil lumabas ang iglesia sa kalsada. Sinisigaw nito ang peace, sinisigaw ang transparency, accountability, justice. Yun ang sinisigaw ng iglesia. Isang bagong bagay ba yun sa loob ng iglesia? Hindi siya tunay na kapatid dahil hindi niya alam na ang desisyon ng pamamahala ay hindi pamumulitika, kundi pagsabi ng katotohanan. Noon pa man, ang bayan ng Diyos ay inuutusan na ng Diyos para magsabi ng katotohanan, hindi lamang sa mga miyembro sa bayan nito. Naalala niyo yung kwento ni Jonah, isang prophet na kinain ng malaking isda? Matagal na panahon na yun. Inutusan siya ng Diyos papunta sa city ng Nineveh para sabihan lang ang mga tao na to repent from their wickedness. Paano ito? Nasa isang lugar ka, pinapunta ka sa isang malayong lugar para magsigaw ng repentance. Go to the city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come before me. Sabi ng Diyos, kaya inutusan si Jonah. Yung mga bagay na ito, tayo yung mga Pilipino, nakikita natin yung ginagawa ng mga politiko sa Pilipinas. Hindi ka ba lalabas at tatayo sa kalsada para sabihin ang totoo? So, madam, siguro masyado nang natuliro yung utak mo. Hindi ka naman namin kilala, hindi kita kilala, pero mali po yung pinagsasabi nyo. Alam ko hindi kayo iglesia ni Cristo. Hindi kayo tunay na kapatid sa iglesia. So, hanapin mo ang katotohanan para maging mapayapa ang buhay mo. So, yung mga bagay na yan, hindi isang bagong bagay sa bayan ng Diyos. Tayo ay isang ilaw na kapag madilim na isang lugar, lumalabas tayo upang ipakita natin yung ilaw, yung tamang daan. So, hanggang dito lang ating vlog. Sana, yung mga naninira sa Iglesia ni Cristo, hintuan nyo na. Sumama na lang kayo, makinig kayo sa aral ng Iglesia, at maging mapayapa yung buhay ninyo. Thanks for watching this video. Please don't forget to like and to subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi sa lahat.
Bye!